Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, ayon sa ating nababasa sa banal na aklat, mariin na sinabi ng ating Panginoon, ang sino mang magmamataas ay ibababa, at ang sino mang magpapakababa ay itataas. Sa madaling salita, ang magpapakumbaba hindi lamang makatao kung hindi makadiyos. Sapagkat ang sino mang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit hindi nagmamahal sa kapwa, at ang pagmamahal sa kapwa ay nangangailangan ng ating pagpapakumbaba, ng ating pag-uunawa sa ating kapwa, ay hindi nagmamahal at totoo sa Diyos. Sinungaling. Minsan nga ating mababasa sa banal na aklat, nang minsan ay na sa kanyang public life ni Jesus, kasama niya ang kanyang mga apostolis, at ang mga ito ay nagbubulungan habang sila ay naglalakad patungo sa kanilang pupuntahan. At tinanong ni Jesus, nanon nang malapit sa kanya, ang kanyang mga pinsan na sina Juan at Andres. At tinanong niya, ano bang pinag-uusapan niyo? Bakit kayo nagbubulungan? Walang nakaimik sa dalawa, sapagkat ang kanilang pinag-uusapan ay kung sino sa kanila, sa kanilang mga apostolis, ang pag nagiging hari sa Jesus ay uupos sa kanan ni Jesus. Pinagtalunan nila kung sino ang pinakamataas sa kanila. At ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang nagnanais na magiging na mangunguna ay dapat mahuhuli. So ang ibig sabihin ng ating Panginoon, kung nais natin tayo ay magiging una sa kapwa, kailangan nasa huli tayo. Hindi ba kapag tayo ay gumagawa ng isang sulat halimbawa, ng isang artikulo halimbawa, at may babanggitin tayong mga malalaking tao, mga pangunahing mga panahon halimbawa, inuuna natin yung pinakabababa. Halimbawa, sa isang pagtitipon, may mga barangay officials, may mga municipal officials, at may provincial official. So nandoon si mayor, nandoon si gobernador, nandoon si barangay captain. Ang lagi natin, at maraming nagkakamali dito, ang lagi natin binabanggit ay barangay captain. Unahin natin yan, isunod natin si mayor, ipahuli natin si gobernador. Minsan marami ang nagtataas kilay. Bakit ganyan? Mas mataas si gobernador kay mayor, mas mataas si mayor kay barangay captain. Hindi yan. Ang totoong nais ng ating Panginoon, He who wants to be first shall be last. Kaya pagkatingnan na natin sa ating pagbanggit at isulat natin, mauna yung barangay captain, so kaliwa, susunod yung mayor, susunod yung governor, right. Kapag ka ikaw ay nasa kanan, ang ibig sabihin, ikaw ay mataas. Totoo ba yan, mga kagabay? Minsan naatasan tayong gumawa ng isang souvenir program ng isang international organization, saan tayo ay isang sekretary. So mayroong mga opening ay mga message
sa naturang souvenir program. Ayun, ang ginawa ng inyong kagabay, nauuna yung mga medyo mabababa at nahuli yung mayor ng bayan saan gaganapin yung induction o yung okasyon ng naturang organisasyon. So nagkaroon ng pagtatalo. Nagpaliwanag tayo. At sa una, hindi nila tayo pinapakinggan. Pero bandang huli, naunawaan din nila tayo. Totoo ito sapagkat ang sinasabi nga ng ating Panginoon na kung sino yung pinakamataas, dapat siya ang maging pinakamababa. Naalala naman natin nung Monday, Thursday, kamakailan lang nagkaroon tayo ng pagdiriwang ng Holy Week. Sa anong Monday, Thursday o Huwebes Santo, inugasan ni Jesus ang mga paan ng kanyang mga apostoles. Inugasan niya at pinupunasan ng malinis na tuwalya. At ang sabi ni Jesus, ako na inyong Panginoon, gumawa sa inyo ng ganitong pagpapakumbaba. Sundin niyo ang ginagawa kong ito. Gawin niyo sa Aba ang aking ginagawa. Hindi ang ibig sabihin, puntahan natin yung ating kaibigan, hugasan natin yung kanyang paa para tayo ay masasabing nagpapakumbaba. Hindi ang ibig sabihin, yung ating pakipagkapwa-tao, yung ating pakipagkaibigan, yung ating relasyon sa ating kapwa, ay dapat mangingibabaw sa atin ang kababaang loob. Walang sino man sa atin ang makapagsasabing nakakahigit siya sa kanyang kapwa. Ang isa mayroong magagawa na hindi kayang gagawin ng isa. Ganon din. Kaya nga mayroon tayong doktor, mayroon tayong abogado, mayroon tayong professor, pero mayroon din tayong janitor, mayroon din tayong tagalinis ng kubita. Abay, tagalinis ka lang ng kubita, mahalaga ka sa isang tanggapan, mahalaga ka sa isang tahanan. Sapagkat ang magagawa ng isang janitor, ang magagawa ng isang tagalinis, ay hindi kayang gagawin o kaya man, hindi dapat gawin ng isang manager. Pero sa pagtupad natin ng ating mga gagawin, ng ating mga tungkulin, kailangan natin ang kababaang loob. Minsan nga, mayroong isang abogado. Tatawid siya sa isang ilog saan nandoon yung Regional Trial Court. Mayroon siyang paglilitis na kanyang ipagtatanggol ang nasasakdal. So, kailangan niya ang tumawid sa kabilang ilog. At mayroong mga bangka doon na tumatawid na naghahatid ng mga papunta sa Regional Trial Court na yan. Napakaganda ng lugar na yan. Ngayon, ang abogado nito, sumakay sa isang bangka. Siguro dahil para makapag-practice ng kanyang gagawin sa hukuman, tinanong niya ngayon ang bankero, iho, naiintindihan mo ba ang batas? May alam ka ba sa batas? Alam mo ba kung paano iligtas ang magnanakaw, ang nakakapatay? Sabi ng bankero, hindi ko alam yun. Hindi naman ako isang abogado katulad mo. Marami siyang tinatanong na ang sagot ng bankero, isa lang. Hindi ko alam yan kasi kulang ako sa pag-aaral. Hanggat sa sabi ng bankero mo, walang galang na po. Isa lang po ang tanong ko. Sabi ng abogado, ano yan, magtanong ka. Yabang pa ng abogado. Sir, marunong mo ba kayong maglangoy? Nabigla ngayon si attorney. Bakit? Sir, nabutas po yung bangka natin. Inasagid na po tayo. Kailangan po natin ang lumangoy para tayo mailigtas. Napakasimple nga pangyayaring ito na maaaring hindi totoo, maaaring totoo. Ngunit ang ibig sabihin, kailangan natin ang magpapakumbaba.